May kaso ba kayo sa drugs at gusto nyong makalaya? Mag-avail po kayo ng probation. Pero bago kayo mag-avail ng probation, kailangan nyo munang mag-plea bargain sa ilalim ng Plea Bargaining Framework in Drug Cases na inimplementa ng Supreme Court pursuant to Administrative Matter No. 18-03-16 dated April 10, 2018. Pero bago natin i-discuss ang plea bargaining in drug cases, alamin muna natin, at least in a nutshell, kung ano ang ibig sabihin ng probation. Kahit na ikaw ay nahatulan at nasentensyahan na, hindi ka makukulong. Palalayain ka pero may mga kondisyones kang dapat tuparin ayon sa itinakda sa iyo ng hukuman. Isa sa ilalim ka din sa pangangasiwa ng isang probation officer para ma-monitor ka during your period of probation. Pag hindi mo tinupad ang mga kondisyones na itinakda sa iyo ng hukuman, aarestuhin ka at ikukulong ka to serve the sentence imposed on you by the court. Now, ano ba ang purpose ng probation? May susundin kang programa para matulungan kang magbagong buhay at para hindi ka na ulit gagawa ng anumang krimen. Question: lahat ba ng akusado sa droga pwede mag-avail ng probation? Hindi po. In relation sa discussion natin ngayon, makakapag-avail lang ng probation ng isang akusado sa droga kapag hindi lalagpas ng 6 years imprisonment ang kanyang sentensya. E paano yan, fiskal? Alam naman natin na ang parusa kapag napatunayang guilty ka sa pagbebenta ng illegal na droga ay life imprisonment. So it means hindi pwede mag-avail ng probation dahil obviously lagpas 6 years ang imprisonment. Tama po ba? Yes, tama po. That is why kailangang mag-plea bargain to a lesser offense whose penalty of imprisonment does not exceed 6 years. Ano ba ang plea bargain? Ang ibig sabihin ng plea bargain ay magpi-plead guilty ka o aamin ka to a crime which is necessarily included in the offense charged or at least connected with or related thereto. The purpose here is aamin ka to a crime that carries a lesser penalty of imprisonment para hindi na humaba pa ang sentensya mo. For example, if you are charged with murder which has an imposable penalty of reclusion perpetua or at most 40 years imprisonment, you can plead guilty to homicide that only has an imposable penalty of reclusion temporal which is equivalent to at most 20 years imprisonment. But in relation to our discussion on the crime of sale or possession of illegal drugs, ang goal mo is mag-plead guilty to a lesser offense na ang penalty hindi lalagpas ng 6 years imprisonment. Now, kung ang kaso mo ay pagbebenta ng illegal na droga o nakuhanan ka ng illegal na droga in your possession, pwede ka pa rin mag-avail ng probation base sa plea bargaining framework ng Supreme Court. Now, under the said framework, ito po ang nakasulat. Number 1, kung ang kasong kinakaharap mo ay illegal possession of shabu at ang quantity na nakuha sa iyo ay 0.01 gram up to 4.99 grams, dito maaari kang makulong ng hanggang 20 years at pagbabayarin ka ng multa na pwedeng umabot sa 400,000 pesos. So anong gagawin mo? Here, pwede kang mag-plea bargain o umamin sa kasong illegal possession of drug paraphernalia under Section 12 of RA 9165 dahil ang parusa lang nito ay at most 4 years imprisonment at multa na hanggang 50,000 pesos. Number 2, kung ang kaso mo naman ay illegal possession of marijuana at ang quantity na nakuha sa iyo ay 0.01 gram up to 299.99 grams, maaari ka ring makulong dito ng hanggang 20 years imprisonment at pagbabayarin ka ng multa na hanggang 400,000. So para makapag-avail ka ng probation, kailangang mag-plea bargain ka o umamin ka sa kasong illegal possession of drug paraphernalia dahil, like what I said earlier, ang parusa lang nito ay at most 4 years imprisonment at multa na hanggang 50,000 pesos. So klarong-klaro na it is below 6 years of imprisonment. E paano fiskal kung 5 grams or more ang nakuhang shabu from your possession o di kaya 300 grams or more kung marijuana? Can you still avail of probation? Hindi na po dahil hindi ka na pwedeng mag-plea bargain for illegal possession of drug paraphernalia under the said framework. Number 3, kung ang kaso mo ay pagbebenta ng shabu
at ang quantity na binenta mo ay 0.01 gram up to 0.99 gram, life imprisonment po ang penalty. At pagbabayarin ka ng multa na hanggang 10 million pesos. So para makapag-avail ka ng probation, pwede kang mag-plea bargain sa kasong illegal possession of drug paraphernalia pa rin na ang parusa lang ay, as what I said earlier, hanggang 4 years lang of imprisonment at multa na hanggang 50,000 pesos. Number 4, kung ang kaso mo naman ay pagbebenta ng marijuana at ang quantity na binenta mo ay 0.01 gram up to 9.99 grams, life imprisonment po ang penalty at pagbabayarin ka ng multa na hanggang 10 million pesos. So para makapag-avail ka ng probation, just like the other situations, pwede kang mag-avail ng or pwede kang mag-plea bargain sa kasong illegal possession of drug paraphernalia na, as I said, may parusa lang na hanggang 4 years imprisonment at multa na hanggang 50,000 pesos. Again, paano fiscal kung 1 gram or more ang shabu na binenta mo o di kaya 10 grams or more kung marijuana? Can you still avail of probation? Hindi na po dahil hindi ka na pwedeng mag-plea bargain for illegal possession of drug paraphernalia under the said framework. Pero take note, ang plea bargaining po ay nakadepende pa rin kung papayag ang piskal sa proposal to plea bargain. Kung ang akusado po ay isang recidivist, habitual offender, o kilala sa komunidad na isang drug addict at basagolero, o dati nang nagparehab pero bumalik sa bisyo, o nasampahan na ng maraming kaso o di kaya malakas ang ebidensya ng pagkakasala, hindi po maaaring pumayag ang piskal at wala pong plea bargaining na mangyayari. Hindi rin po maaaring pumayag ang piskal kapag dati nang nag-avail ng plea bargain at probation for a previous drug case ang isang akusado. Meaning to say, isang beses lang po pwede mag-avail ng plea bargaining ang isang akusado sa droga. So yan lang po at sa pamamagitan ng videong ito, sana nakapagbigay tayo ng impormasyon na makakatulong sa mga taong may kinakaharap na kaso sa illegal na droga. Thank you and see you in my next video.